Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So meron tayong pag-uusapan. Actually, matagal na rin ito, no? Ilang araw na rin yung nagdaan. Ito yung kay Robin Padilla. Sabi dito sa caption, nagbanta si Senador Robin Padilla laban sa mga marahas na video games at online streaming platform sa kanyang magiging pagdinig sa Committee on Public Information and Mass Media. Ano daw? Play natin. Tapos yung mga palabas, mga games na yan, yari kayo sa akin sa hearing ko. Wala na tayong paligoy-ligoy. Kapag kayo talaga hindi kayo tumino, maawa kayo sa mga batang Pilipino, kayo, yung mga Netflix, kayong mga nagpapalabas ng online, kayong mga nasa free TV na Pilipinas, na gumagawa kayo ng mga tama na, maawa kayo, ginagaya na kayo talaga. Talagang magpasensyahan tayo. Hindi na tama yan. Bata na yung namamaril. Ano yan? Sa loob ng paaralan. Siguro, kung hindi kayo nakakaramdam ng sinasampal kayo ng mag-asawang sampal at tadyak, kailangan mag-ano na tayo. Wala na tayong pasikot-sikot pa, wala nang paligoy-ligoy pa. Kung hindi nyo kayang kontrolin yan, i-ban kayo rito sa Pilipinas. Ano ba yung tinutukoy niya? Hindi, yung Netflix, di ba, may games din yon. Ano ba tinutukoy niya? Yung games or yung pinapalabas? Sabagay may binanggit siyang free TV no? Di ba galing ka rin sa mga aksyonan na napalabas? na? Tapos yung Matagal ko na rin sinasabi to, meron pa isang video to, magkaiba ba yung video? Ito. Meron silang AI detection tool. masyadong matagal. Nagsasalita si Attorney Aboy Paraiso. Meron silang AI detection tool. Masyadong matagal, Meta. Ang tagal bago nyo natanggal yung video. May hearing din ako. Ibang hearing to eh. May hearing din ako sa public information and mass media. Ang tagal. Masyado yung pinatagal yung video. Hanggang ngayon nga may lumalabas pa ng video eh. Mali kayo dyan, Meta. Talagang tayo dyan. Hindi tayo magkakasundo. Alam niyo ba yung limitations ng hindi, wait lang ha. Ang alam niya ba ni Robin Padilla, magic? Yung isang ganun lang mawawala lahat yon. Kahit nga yung mga pirated movies nasa nasa FB. Doon ko napanood yung Super Mario Galaxy Full movie talaga. Nasa FB naka-upload. Ang hindi ko naiintindihan, parang ang galing-galing naman ni Robin Padilla. Baka sana sa Senator Robin Padilla, doon ka na lang pala sa Facebook sana nagtrabaho. 'Di ba? Dapat mabilis kayo dyan. Mabilis kayo dyan. Yung mga nagpapakalat niyan. Dapat mabilis kayong mag-take down yan. Tapos pati yung nag-share niyan, dapat in-take down ninyo. Hindi yan tama. Dapat talagang makita na pag gumawa ka ng ganyan, tanggal. So, hindi na sila mag-iisip na pag ito ginawa ko, hindi naman pala mapapanood, hindi naman pala. Ganun dapat, mabilis. Pagka Oo nga. Kailangan mabilis. masamang balita, fake news, ang bilis nyo eh. Pero pagka ganyan na aagapan natin, ang bagal nyo. Tapos yung mga palabas, mga games na yan, yari kayo sa akin sa hearing ko. Wala na tayong paligoy-ligoy. Kapag kayo talaga hindi kayo tumino, maawa kayo sa mga batang Pilipino, kayo, yung mga Netflix, kayong mga nagpapalabas ng online,
Kayong mga nasa free TV na Pilipinas na gumagawa kayo ng mga tama na. Maawa kayo. Ginagaya na kayo talaga. Talagang magpasensyahan tayo. Ano sabi sa mga comment section? Ano kaya ang tinira nito? Mag-English ka para maintindihan ka ni Meta. Heto ka na naman, boss. Umiksena ka na naman. Meta versus Bobo daw. Very good ha. Boto ka ulit nila next election. Hanggang ngayon ba? Wait lang ha. Hanggang ngayon ba nai-stuck pa rin tayo sa ganyan? Yung ang kailangan sisihin yung mga pinapalabas. Kung ibaban lahat yan, no? Ano na lalabas ng ano lalabas na sa Pilipinas nun? Kasi hindi na-address yung main yung main problem eh. Napanood ko yung vlog ni Carlo Ople. Panoorin nyo yun. Vlog ba yun o post lang? Oh, vlog din yata. Bakit nga yung yung mga sugal? Mas matindi din naman ang sugal, 'di ba? Ang dami ding sinisirang buhay nun sa sa Pilipinas. Bakit hindi ganyan ang trato nyo? Bakit pagdating sa sa mga palabas, yan? Nakikita ko parang pabida lang min eh. Yung mga violent video games, palabas na violente, or yung kahit anong mga hindi magandang panoorin, mapa internet man or mapa TV, nag-i-exist na yan noon pa eh. 'Di ba? At hindi naman tayo laganap ng problema ng ganyan na. To be fair, naniniwala ako katulad doon sinabi ko doon sa vlog nung nakaraan. Naniniwala naman ako na kasama sa factor talaga 'yan, yung mga panoorin na mararahas, pati yung mga games na mararahas. However, kung iisipin mo kasi, paano na ma-manage ng mga parents noon na nag-e-exist na yung mga yan na hindi maging ganun ang anak nila? I'm so sure, mga nanonood sa akin, at some point ng buhay nyo, may napanood na kayo na marahas na movie. Minsan sa inyo, fan pa kayo nun. Ako, aminado ako, fan ako ni Jason, yung may maskara. Angas na angas kasi ako nun eh. May laruan pa ba ako nun? Wala na yata. Neka yun eh. Ano yung pinanood ko yun? Yung Friday the 13th hanggang ano ba yung may Freddy versus Jason pa ako napanood eh, yung crossover nilang dalawa. Na mararahas na video, pati yung bagong Halloween ngayon. Pati nga yung version ni Rob Zombie eh. Gandang-ganda ako doon, pero sa akin, more on entertainment lang talaga. Pero ano ba yung naging ano ba yung dahilan kung bakit hindi ko siya naisip gawin sa reality? Kahit sa video games, mahilig din ako sa mga mararahas na video games din. Nung last na bumili ako ng Nintendo Switch, na binenta ko na, para yun sa Mortal Kombat 11 eh. Yung mga fatality yung talagang wasak-wasak yung yung katawan. Diba? Pero hindi naman ako nagkakaroon ng urge na gawin yung sa tunay na buhay. Ano sa tingin niyo ano sa tingin niyo yung naging dahilan bakit hindi ko tinutuhanan yung mga ganon? Dahil kasi sa pagpapalaki talaga ng magulang eh. Doon at doon tayo babagsak. Kasi kung walang guide, yung quote-unquote guidance ng magulang, yung hindi magpapaintindi sa'yo na bawal sa'yo yan, hindi maganda yan. Although na nung bata ako, pinapagalitan ako pag nanonood ako ng mararahas na movie. 'Di ba? Pinapagalitan ako, pero at the same time,
pag nakatalikod ang magulang ko, papuslit ako nakakanood nun. Now, habang pinapanood yun, alam ko sa sarili ko na bawal yun. Kaya kahit tumanda ako, matatanim sa utak ko na hindi maganda yun. Pero napanood ko siya. Na-enjoy ko siya. Pero meron parte ng utak ko na sinasabi na hindi maganda yun. Pang-entertainment ka lang talaga. 'Di ba? Kung walang guidance kasi ng magulang, kaya nga 'di ba may parental guidance dati sa yung nilalagay sa TV. Meron pa rin naman yata hanggang ngayon yung gabay ng ng magulang. Kasi may explain kasi ng magulang yun kung bakit ganun siguro yung mga parents kasi ngayon wala nang time. Ano yung pinagkakaabala ng parents ngayon? Magtrabaho, pero nagtatrabaho din naman ng parents ko parehas Hindi pwedeng walang time. Nakikita ko na panahon namin obligadong sabay-sabay kaming kumain. Yun yung time na na nagkakakwentuhan kami sa mga pangyayari, yung sabay-sabay kaming kumain. Na nabalitaan ko daw sa school, ganyan ka. Yari ka sa akin mamaya. Ano na naman daw itong ginawa mo kanina, ganyan. Doon nag-i-evaluate ng ng mga kasalanan pag kumain. Nagagalit ang tatay ko yung mauunang kumain yung isa. Hindi pwede. Kailangan sabay-sabay lagi. Doon kasi nagkakaroon ng ng auditing Tsaka yung pag-uusap talaga kung ano yung mali sa tama. To be fair naman, may mga chance na na kinakausap din naman talaga kami. 'Di ba? Halimbawa, Sabado, tapos nandun lahat. Meron kaming isang room na may TV Tapos, nag-uusap-usap doon, papatayin yung TV. Corning ako doon nung araw, yung mga ganon. Busit ako doon, parang waste of time. Pero nung tanda ako, naiintindihan ko, kailangan pala talaga. Yung mga ganong pag-uusap. No? At dahil doon sa mga pag-uusap na yon, nalalaman yung mga hindi dapat gawin at dapat gawin, may gabay ng magulang. Yun kasi ang pinaka-importante. Kasi kung lagi na lang tayo nagbabawal tapos yung sugal hindi pagbabawalan. Anong sense niyan yung mga pinagdadadaldal ni Robin Padilla? Dapat lahat ng masama ibawal. Para lahat tayo wala nang internet, wala nang panonoorin kahit sa TV. Ang mga mapanood mo lang sa TV, yung mga preacher. Kahit sabihin mong cartoons ang panoorin mo, may marahas din. Ano ba? Kasi hindi na kasi mawawala yan Yung mga sinasabi ni Robin Padilla na yan, nag-e-exist na yan dati. At maniwala kayo, madadagdagan pa yan. Hindi na-address ang problema dyan. Parang ang ginagawa mo kasi, bumabaha dito. Ang gagawin mo, ang solusyon mo, kukuha ka ng tabo, iisa-isahin mo. Hindi mawawala yan. Dapat ugatin kung ano yung problema mismo. Yung pagpapalaki ng magulang. Marami ng magulang na napabaya. Ngayon, for example, ito, bibigyan ko kayo ng example. Yung pagtaas ng leptospirosis. Yan. Panoorin natin to. 3 ng pasyente na may leptospirosis ang naitalang nasawi sa San Lazaro sa Maynila. Sa gitna po yan ang patuloy na pagdami ng kaso ng leptospirosis sa bansa na ngayon po ay nasa mahigit 3,500 na. Nakatutok si Bernadette Reyes. Napanood ko Napalusong sa baha nitong Lunes si RR sa gitna ng malakas na ulan. Hindi raw niya inakalang magkaka-leptospirosis. Inabot po kami ng baha. Then pag uwi po namin ng Monday, nag-half-bath lang po ako tapos tulog. Kinagabi, half-bath. ayun na po, naramdaman ko na po Naramdaman ko na po na hindi na po ako makahinga. Kaya importante magbota kayo hindi siya biro. Magbota kayo.
paglalabas. Nilalagnat. Kala ko ma'am normal na sakit lang po eh. Kasi wala naman po akong sugat eh. Ang 14 na taong gulang na binatilyong ito na may leptospirosis din, kinailangang magdialysis. Inilipat siya sa San Lazaro Hospital mula sa Gat Andres Bonifacio Medical Center. Naligo lang sa ulan, naglaro sa... Ba't mo pinayagan? Yan ang isa sa mga problema eh. Kasi wala kang pake sa anak mo. Diba? Alangang sisihin mo yung bata, bata yan. Kasi wala kang pake. Anong ginagawa mo noong mga time na yon? Nasaan ka? Nagtatrabaho? Bullshit! Tubig na malalim. Yun lang, pag-uwi niya, nilagnat siya. Masasabi ko lang sa kanila, huwag sila maglaro sa mga... Alam mo, totoo? Ba't naglaro pa rin? Kasi nga wala kang pake. Naniwala ko, sinabihan ko naman yung mga yan. Ulul! Yun lang, pag-uwi niya, nilagnat siya. Masasabi ko lang sa kanila, huwag sila maglaro sa mga baha. Sa ngayon po, Ba't di mo sinabi sa anak mo? Diba? Yan kasi ang problema. Kailan tayo magtitino pagka na hindi lang karahasan sa video game or sa mga napapanood ang sumasablay ang mga parents ngayon. Pati dyan. Diba? Ilang bata yung nakikita natin nagsiswimming sa baha. Na nagtataka ka, nasa ng magulang nun? Wala bang magulang yung mga yon? Tapos pag tinatanong, pinagsabihan ko naman. Dapat sinasampigan nyo. Pag mga ganon. po kasi wala pong dialysis sa Sanla. Importante dito tumatawag yung dito natin maaano yung dito natin yung mapapakinabangan yung tinatawag na disiplina. Yung sinasampiga talaga yung bata. Tandaan nyo hindi goal na bugbugin nyo. Makaranas lang yung bata ng bagay na ayaw niya nang maulit. Pag ginawa niya yung bagay na yon. 'Di ba? Wala labas sa usapan yung bubugbugin kasi minsan iniisip nila hindi yung disiplina yung hahatawin ng hindi, may purpose dapat yung kung gagawin man yon. Sa Gat Andres Bonifacio at mataas po ang kanyang creatinine, BUN at hindi po siya umiihi. Naku, problema, hindi nagfa-function yung kidney. Tala ng San Lazaro Hospital mula January 1, 142 na ang kanilang pasyenteng may leptospirosis. Hirap yan, magastos din yan. As of 7 a.m. kanina, 3 na ang nasawi mula August 10, isa sa kanila nasawi ngayong araw. 22 ang new admissions. 6 na po na leptospirosis patients ang kasalukuyan nakakonfine, 19 dito severe cases. Ang severe Ang leptospirosis. kulit nito, pakinggan nyo to pag nagsasalita. Para siyang tumutula. Nakakonfine, 19 dito severe cases. Ang severe leptospirosis is, ito na ang leptospirosis na inaatake ang mga vital organs ng katawan. Pag umabot siya sa kidney, kailangan na natin hemodialysis. Hindi sila makakaihi. Pag inatake ang atay, naninilaw po ang pasyente. Jaundice. Pag inatake ang respiratory system, nagkakaroon sila hirap ng paghinga na kung minsan kailangan natin silang i-intubate. Ang mortality rate ng mga pasyenteng merong multi-organ dysfunction, umaabot po ng 50%. Patuloy pa itong tumataas, sabi ni Health Secretary Edwin Mercado. Kanina, binisita niya mga pasyente ng ospital. May incubation period dyan na almost 2 days to 60 days. Pero kalimitan yan, lumalabas 5 to 15 days. Sa tala ng Department of Health o DOH, as of August 17, umabot na sa 3,760 ang kaso ng leptospirosis. Diba? Kaya kailangan mag-ingat kayo mga kababayan ko. Hindi porkit wala kayo sugat or huwag nyo isipin, hindi, sanay na kami. Huwag nyo nahintayin. Mas magagastusan kayo dyan. Just imagine, gastos na nga dahil papaayos yung bahay nyo dahil binaha or bibili kayo ng mga bagong gamit. Dagdag pa yan.
pag may na-ospital, 'di ba? Kaya ingat din, number 1 pa rin ang pag-iingat. Anyway, yan lang pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.